What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Sa hinaharap, isang napakalaking sakuna ang lilipol sa buong mundo. Ilang-iilang tao na lamang ang mabubuhay at sa kanilang huling pag-asa, gagawa sila ng isang time machine. Ang makinang ito ay magpapahintulot sa kanila na maglakbay pabalik sa nakaraan. Umahasang mababago ang kasaysayan at mapipigilan ang pagkawasak ng mundo. Ngunit ang malaking tanong, maaari nga bang baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pag-aayos ng nakaraan? Nagsisimula ang kwento kay Josh, isang simpleng janitor na nagtatrabaho sa isang malaking science lab. Hindi talaga niya masyadong pinapahalagahan ang kanyang trabaho. Kadalasan, kapag walang nakatingin, palihim siyang naglalaro ng video game na tinatawag na Biotic Wars. Ang kwento ng laro ay nagaganap sa taong 2160, kung kailan halos tuluyan ng naubos ang sangkatauhan. Isang makapangyarihang kumpanya na tinatawag na Biotic ang lumikha ng isang nakakamatay na virus na kumalat sa buong mundo at pumatay sa halos lahat ng tao. Isang maliit na grupo na lamang ng mga mandirigma ang natira na patuloy na lumalaban upang iligtas ang nalalabi sa sangkatauhan laban sa mga biotic. Kilala ang larong ito bilang napakahirap. Wala pang sino man ang nakakatapos nito. Si Josh, na pakiramdam niya ay isang talunan sa totoong buhay, ay ginugugol ang kanyang mga gabi sa paulit-ulit na pagsubok. Sa totoo lang, wala ring gaanong nangyayari sa kanyang buhay. Isa lamang siyang tagalinis at lihim niyang hinahangaan ang isang scientificong nagngangalang Jerry sa lab, ngunit wala siya na lakas ng loob na aminin ito. Palagi niyang iniisip, bakit naman magkakagusto ang isang kasing talino ni Jerry sa isang janitor na tulad niya? Isang araw, nang kutsain si Josh ng isa pang scientifico na si Camilo sa harap ng lahat, na magitan ang tagapagtatag ng lab na si Dr. Cronish. Sinabi niya kay Camilo na walang maliit na trabaho at lahat ay karapat-dapat igalang kasama na si Josh. Pagkatapos nito, ibinahagi ng kanyang personal na kwento kay Josh. Ipinaliwanag niya na ang mga piklat sa kanyang mukha ay mula sa herpes, isang sakit na nakuha niya noong 1969 sa gabi ng moon landing. Mula noon, inialay niya ang kanyang buhay sa paghahanap ng lunas at iyon ang dahilan kung bakit niya itinayo ang kanyang research lab. Kinadabihan, umuwi si Josh at muling naglaro ng Biotic Wars. Matapos ilang buwang pagsubok, nagawa niya ang imposible. Tinalo niya ang huling kalaban at natapos ang laro. Labis ang kanyang tuwa at hindi siya makapaniwala. Lalo niyang nagustuhan ang isang karakter sa laro na si Tiger at nagsimula pa siyang mag-daydream tungkol sa kanya. Ngunit biglang may nangyaring hindi kapanipaniwala. Isang kakaibang glitch ang lumitaw sa kanyang kwarto at si Tiger mismo ay lumabas mula sa laro patungo sa totoong mundo kasama ang isa pang mandirigma na si Wolf. Nabigla at natakot si Josh. Paano nagawang lumabas ang mga karakter ng video game sa totoong mundo? Ngunit agad siyang pinakalma ni Tiger at sinabi ang katotohanan. Ang laro ay hindi kailanman naging simpleng laro lamang. Isa itong lihim na mensaheng ipinadala mula sa hinaharap. Ang kumpanyang Biotic ay talagang lilikha ng virus at sisirain ang sangkatauhan, gaya ng ipinakita sa laro. Noong taong 2160, ang mga nakaligtas tulad nina Tiger at Wolf ang gumawa ng larong ito upang maipadala ang kanilang kwento pabalik sa nakaraan. Umaasang may isang taong makakatapos nito at mauunawaan ang babala. At ngayon, nagawa ito ni Josh. Sa pamamagitan ng pagtatapos ng laro, napatunayan ni Josh na siya ang taong makakatulong sa kanila. Sa tulong niya, babalik sina Tiger at Wolf sa panahong nagsimula ang Biotic at susubukang baguhin ang nakaraan upang mailigtas ang hinaharap ng mundo. Sa una, ayaw maniwalain ni Josh sa anumang sinasabi ni Tiger at Wolf, ngunit inilabas ni Tiger ang isang totoong time machine device at bago pa man maunawaan ni Josh ang nangyayari, bumalik silang tatlo ng 48 years nang babalik sa nakaraan. Pagmulat ni Josh, napansin niyang ibang-iba ang itsura ng kanyang kwarto. Litong-lito siya nang lumabas at makakita ng nakakagulat na tanawin. Ang kanyang ata
na ngayon ay batang-bata ay pinapagalitan ng kanyang mga magulang dahil sa labis na pagpaparty. Bigla nilang siyang napansin, inakala nilang magnanakaw at inatae siya. Sa anumang paraan, nakatakas si Josh at tumakbo palabas at dun niya tuluyang naunawaan ang katotohanan. Nasa taong 1969 siya. Dinala sila ni Tiger at Wolf sa isang restaurant upang ipaliwanag ang lahat ng mas maiksi lang. Si Wolf na galing sa wasak na hinaharap kung saan napakakaiyang ng pagkain at napilitan siyang kumain ng mga daga, ay nilamon ng pagkain na nasa mesa parang ilang taon siyang hindi nakakain. Habang kumakain, isiniwala nila ang kanilang plano kay Josh. Ang gabing iyon ay ang gabi ng moon landing at sa mismong gabing iyon, isang batang sayantipiko na nagngangalang Cronish ang gagawa ng isang desisyon na magbabago ang mundo magpakailanman. Sa hinaharap, si Cronish ang magtatatag ng Biotic, ang kumpanyang lilikha ng nakakamatay na virus. Simple ang misyon nila. Papatayin nila si Cronish ngayong gabi pa lang bago pa siya marating ang puntong iyon. Nabigla si Josh. Ang Cronish na kilala niya ay mabait at maunawaan, ang mismong taong ipinagtanggol siya sa lab. Hindi niya matanggap na ang parehong taong ito ang magiging dahilan ng pagkawasak ng mundo. Ipinaliwanag ni na Tiger at Wolf na ang mga sayantipikong nagtatrabaho sa ilalim ni Cronish ang siyang makakalat na bubuo ng biotics at mangyayari lamang ito dahil iiral ang research lab ni Cronish. Kapag nawala siya, wala ring mangyayari sa lahat ng iyon. Para sa kanila, ang pagpatay kay Cronish ang taming paraan upang mailigtas ang hinaharap. Ngunit tumanggi si Josh. Ipinagilantin niyang hindi nila maaaring patayin si Cronish. Naalala niya ang ikinwento sa kanya ni Cronish tungkol sa gabing iyon, kung paanong nakipagtalik siya sa isang babae at nagkaroon ng sakit, at siyang naging inspirasyon niya na magbukas ng lab upang maghanap ng lunas. Naniniwala si Josh na kung mapipigilan lamang nilang pagtagpo si Cronish sa babae, hindi siya magkakasakit, hindi niya itatayo ang lab at hindi mabubuo ang landas patungo sa biotic. Nagkagulo ang lahat ng aksidenteng ma-activate ni Josh ang isa sa kanilang futuristic devices. Ilang pulis ang nagpakamaling mga kriminal sila. Nang papalapit na ang mga pulis, nataranta si Wolf at naghagis ng bomba sa ilalim ng kanilang sasakyan. Sa pagsabog, napatay ang isang pulis na nagngangalang George habang ang isa naman ay muntik ng mamatay. Wala ng oras na masasayang, tumakbo ang tatlong tumatakas patungo sa lugar ng party kung saan inaasahang makikilala si Cronish. Determinado si Josh na baguhin ang gabing iyon nang walang pinapatay. Naniniwala siyang maaari niyang baguhin ang kasaysayan ng paglayo kay Cronish sa babae. Nakasuot ng spacesuit, palihim siyang pumasok sa party. Sa loob, nakita na si Cronish sa isang babaeng kailangan niyang pigilan. Dali-dali siyang lumapit upang gambulahin sila, ngulit nabigo siya. Iisa lamang ang layunin ni Cronish sa gabing iyon, ang pagkasama ang babae. Sa kawalang pag-asa, nakaisip si Josh ng panibagong plano. Tumalon siya sa gitna ng dance floor at nagsimulang sumayaw ng kakaiba upang makuha ang atensyon ng lahat. Mas naging matagumpay ang plano kaysa inaasahan. Siya ang naging sentro ng party at humanga ng hindi lamang ang babaeng gusto ni Cronish kundi pati na rin ang marami pang iba. Si Cronish na napahiya at galit ay napanunood na ang babae ay mas nagpakita ng interes kay Josh. Habang sinusubok ni Josh na tapusin ang kanilang misyon, nakagawa siya ng malaking mali. Aksidenteng nahulog niya ang kanyang cellphone mula sa hinaharap. Isang tao mula sa 1969 ang nakapulot nito at hindi na malaya ni Josh na ang kasaysayan ay malapit ng magbago sa mga hindi inaasahang paraan. Pagkatapos ng party, muling ginamit ni na Josh, Tiger at Wolf ang time machine at bumalik sa kasalukuyan, taong 2017. Sa una, labis ang kanilang saya. Naniniwala si Josh na matagumpay niyang nabago ang timeline at nailigtas ang hinaharap. Ngunit hindi nagtagal ang kanilang saya. May dumaan na bus at sa gilid nito nakita nila ang malaking poster na nag-a-advertise ng lab ni Dr. Cronish. Hindi lamang umiiral pa rin ang lab, mas sikat pa ito kaysa dati. Galit na galit sina Tiger at Wolf at pinaalalahanan si Josh na binalaan na nila siya. Dapat ay napatay si Cronish sa nakaraan, ngunit tumanggi si Josh.
Dinala si Josh sa kanilang bahay upang kumalma at pag-usapan ang susunod na hakbang. Pagpasok nila, may napansin si Josh na kakaiba. May baril sa bahay at alam niyang wala ito sa original na timeline. Nang tanungin niya ang kanyang ama, nalaman niya ang katotohanan. Noong 1969, may isang kakaibang batang pumasok sa kanilang bahay at nauwi ito sa suntukan. Mula noon, nagtabi ang kanyang ama ng baril para sa kaligtasan. Napatunayan ni Josh ng may katinding takot na ang kakaibang batang iyon ay siya mismo. Ang kanyang mga ginawa sa nakaraan ay direktang nagbago ang hinaharap, ngunit hindi pa iyon ang taning pagbabago. Natuklasan din ni Josh na wala ng iPhone. Instead, tinatawag ito ngayong Black Apple. Bigla niyang naalala kung paano niya nawala ang kanyang iPhone noong 1969. May isang taong nakapulot nito, kinopya ang disenyo at nagtayo ng isang kumpanya mula rito. Ang taong iyon ang ngayon ay mayamang may-ari ng Black Apple sa timeline na ito. Sa unang pagkakataon, lubos na naunawaan ni Josh kung paanong kahit ang pinakamaliit na pagkakamali sa nakaraan ay kayang ganap na baguhin ang hinaharap. Gayunman, may isang tanong na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Napigilan niya ang batang Cronish na makasama ang babae sa party, kaya paano pa rin nagkaroon ng sakit si Cronish at paano pa rin umiral ang kanyang lab? Upang makahanap ng mga sagot, nagtungo si Josh kasama sina Tiger at Wolf sa lab ni Cronish. Sa loob, hinarap ni Josh si Cronish ng harapan. Tinanong niya kung paano talaga niya nakuha ang sakit. Ipinaliwanag ni Cronish na nung gabi ng party noong 1969, iniwan siya ng babaeng gusto niya para sa ibang lalaki. Wasak ang puso at galit, ginugol niya ang maraming taon sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang babae. Sa huli, doon niya nakuha ang herpes. Pagkaraan, itinatag niya ang kanyang research lab upang maghanap ng lunas. Nabigla si Josh sa revelasyong ito. Lahat ng pagsisikap niyang pigilan si Cronish sa party ay nauwi sa wala. Natagpuan pa rin ng sakit ang ibang daan patungo sa kanya at patuloy na umiral ang lab. Samantala, alam ni Josh na naghihintay sa labas sina Tiger at Wolf, nakabihis bilang mga empleyado ng lab, handang patayin si Cronish anumang oras. Binalaan ni Josh si Cronish na magtago at sinabing may mga mapanganib na taong nasa labas. Ngulit nang malaman niyang nailathala na ni Cronish ang lahat ng kanyang pananaliksik online, bumagsak ang kanyang loob. Kahit mamatay pa si Cronish, nasa labas na ang kanyang mga ginawa at magagamit na ng iba. Sa kalaunan, may lilikha pa rin ng virus. Ibig sabihin, walang saysay ang pagpatay sa kanya ngayon. Nagmadali si Josh upang pigilan sina Tiger at Wolf habang naghahanda na silang barilin si Cronish. Hinaharangan niya ang kanilang dadaraanan at iginiit na hindi mababago ang magiging resulta kahit patayin nila ito. Ngunit wala itong pakialam kina Tiger at Wolf. Para sa kanila, si Cronish ang ugat ng problema. Kung nagsimula sa kanya ang pananaliksik, ang taning tunay na solusyon ay ang bumalik pa sa mas maagang panahon. Sa mismong simula, ibinahagi nila kay Josh ang bago nilang plano. Kailangan nilang maglakbay pa pabalik sa nakaraan, sa panahon ng kapanganakan ni Cronish at patayin siya noong bata pa. Sa una, tumutol si Josh, ngulit nang maisip niya kung gaano kalaki ang nakataya para sa buong hinaharap ng sangkatauhan, nagsimula rin siyang mag-alinlangan. Maililigtas nga ba ang mundo kung hahayaan nilang mabuhay si Cronish? Dito nagkaroon ng mas madilim na direksyon ang kanilang misyon. Bago ang lahat, kailangan muna nilang malaman ang eksaktong lugar at taon ng kapanganakan ni Cronish. Doon lamang sila makakabalik at susubukang wakasan ang banta bago pa ito magsimula. Dahil personal na kilala ni Josh si Dr. Cronish, nagpasya siyang kausapin ito ng mag-isa upang malaman kung saan at kailan siya ipinanganak. Nang gabing iyon, labis na lasing si Cronish at nagbukas ng kanyang kalooban kay Josh tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin niyang noong kabataan niya, kahit may asawa na siya, lihim siyang umibig sa isang taong nagngangalang Leslie. Wala siyang lakas ng loob na ipaalam ito sa kanyang asawa. Ipinakita ni Cronish kay Josh ang isang lumang litrato ng isang bangka. Ipinaliwanag niya na noong 1989, binalon niyang takasan ni Leslie sakay ang bangkang iyon at iwanan ng lahat. Ngulit sa huling sandali, nawalan siya ng tapang at hindi itinuloy ang plano. Habang nakikinig sa kanyang kwento, mas lalo pang nakaramdam ng koneksyon si Josh kay Cronish. Ngulit alam niyang kailangan niyang itanong ang masakit na tanong. Sa wakas, tinanong niya ang petsa ng kapanganakan ni Cronish. Sinabi ni Cronish na ipinanganak siya noong ika-24 ng Hunyo, 1949. Nang marinig ito, bumigat ang dibdib ni Josh.
Napagtanto niyang ang susunod nilang misyon ay bumalik sa 1949 at patayin si Cronish noong bata pa. Ayaw niya itong gawin, ngulit desidido sina Tiger at Wolf sa kanilang plano. Bago umalis, kumuha si Josh ng huling litrato kasama si Cronish para kahit papaano ay may alaala siya nito sa bagong timeline kapag wala na siya. Pagkatapos, sinabi ni Josh ang lahat kina Tiger at Wolf. Naghanda na silang tatlo upang bumalik sa 1949. Ngunit samantala, sinusundan na sila ng pulis. Nang pumasok sina Tiger at Wolf sa lab ni Cronish kanina, nakuhaan ng security cameras ang kanilang mga mukha at ngayon ay hinahanap na sila ng mga otoridad. Di nagtagal, naabutan sina Josh, Tiger at Wolf sa gilid ng isang bangin. Wala na silang matatakbuhan at tiyak na ang kamatayan, kaya kinuha ni Josh ang time machine kay Tiger at inactivate ito. Sabay-sabay silang tumalon sa daloy ng panahon. Inakala ni Tiger at Wolf na nakarating na sila sa 1949 ayon sa plano, ngunit agad nilang napansin na may mali. Sinadya ni Josh na baguhin ang destinasyon at dalhin sila sa 1989. Dahil kailangan ng time machine ng 2 buong araw para muling mag-reset, naipit sila roon. Galit na galit sina Tiger at Wolf kay Josh dahil sinuway niya ang plano, ngunit ipinagtanggol ni Josh ang kanyang sarili. Hindi niya kayang pahintulutan ang pagpatay sa isang inosenteng bata. Sa halip, ibinahagi niya ang bagong plano. Ipinaalala niya sa kanila ang sinabi ni Cronish kung paanong labis niyang minahal si Leslie at minsan na niyang binalong tumakas kasama ito. Naniwala si Josh na kung mapagsasama nila ngayon sina Cronish at Leslie, iiwan ni Cronish ang kanyang asawa, aalis ng Amerika kasama si Leslie at hindi na kailanman magtatatag ng lab. At kung hindi iiral ang lab, hindi rin mangyayari ang virus at ang katapusan ng mundo. Naiinis si Tiger, ngulit wala siyang magawa. Hindi pa handa ang time machine kaya kailangan pa din nilang maghintay. Si Wolf naman ay labis na nasisiya. Gustong-gusto niya ang 1989, panahon puno ng pagkain, saya at kalayaan. Para sa kanya, paraiso ito kumpara sa malupit na hinaharap na kanyang pinanggalingan. Nagpasyahan niyang tapos na siya sa misyon. Mananatili siya sa 1989 at mamumuhay ng payapa, walang iniintinding kapalaran ng hinaharap. Palihim na pumasok si Josh sa bahay ng batang Cronish upang malaman ang higit pa tungkol kay Leslie. Laking gulat niya nang matuklasan na Leslie ay hindi pala babae, kundi lalaki. Gayunman, nanatili si Josh sa kanyang plano. Sinabi niya sa asawa ni Cronish tungkol sa relasyon, umaasang iiwan ito siya at itutulak si Cronish na tumakas kasama si Leslie halip na magtatag ng lab. Samantala, sinusubok ni Tiger na kausapin si Wolf. Ipinaalala niya na umaasa sa kanila ang kanilang mga kasamahan sa hinaharap. Ngunit tumanggi si Wolf, ayaw na niyang magsakripisyo. Gusto na niyang mabuhay para sa kanyang sarili at manatili sa 1989. Sa kabilang silid ng lungsod, hinarap ni Josh ang batang Cronish habang may hawak na baril at pinilit siya na pumunta sa parehong bangka na nasa lumang litrato, ang bangkang balak niyang takasan noon. Litong-lito si Cronish at takot, hindi maunawaan kung bakit pinilit siyang itataboy sa lungsod ng isang estranyo. Sa wakas, sinabi ni Josh ang katotohanan. Mula siya sa taong 2017, naglakbay siya sa panahon upang pigilan si Cronish sa pagtatatag ng lab na balang araw ay magdadala ng virus na wawasakin ng mundo. Hindi naniwala si Cronish hanggang sa ipakita ni Josh isang litrato mula sa hinaharap kung saan makikita ang mas matandang bersyon ni Cronish. Ibinunyag ni Josh ang lahat. Kung hindi aalis si Cronish, papatayin siya ni na Tiger at Wolf. Sinusubukan ni Josh na iligtas ang kanyang buhay at ang mundo ng sabay-sabay. Naantog, nagpasalamat si Cronish at nangakong sasakay siya sa bangka kasama si Leslie ng gabing iyon at tuluyang maglalaho. Magangang pakiramdam ni Josh nang nakipagkita siya kay Tiger at ibinahagi ang magandang balita. Ngunit may masamang balita si Tiger. Hindi sasama si Wolf, mananatili siya sa 1989. Tumalon sina Josh at Tiger pabalik sa 2017 upang tignan ang resulta. Sa halip na tagumpay, isang natatanging bagong tore ang bumungad sa kanila, ang Cronish Labs, ganap ng gumagana. Nagningitin si Tiger. Ang kumpanyang iyon ay hindi dapat umiral hanggang 2070, ang lugar kung saan lilikhain ang virus. Hindi napigilan ni Josh ang sakuna, mas napaaga pa niya ito. Hinarap ni Tiger si Josh. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Cronish noong 1989? Inamin ni Josh na sinabi niya ang lahat, ang kanyang hinaharap, ang virus, pati na ang formula ng compound, umaasang iiwasan niya ito. Ngunit,
nag-backfire ito dahil sa kaalaman mula sa hinaharap, pinabilis ni Cronish o ng mga taong nasa paligid niya ang madilim na kinabukasan, hanip na pigilan ito. Tinawag ni Tiger si Josh bilang ang pinakawalang isip na taong nakilala niya. Dapat tinapos na nila si Cronish sa simula pa. Galit na galit, inagaw ni Tiger ang time device at iniwan si Josh. Mag-isa siyang tumalon pabalik sa 1949 upang patayin si Cronish noong bata pa. Sinubaybayan ang address at natagpuan ng isang maliit na bahay kung saan nakatira ang maliit na Cronish kasama ang kanyang ina na si Emily. Malakas ang ulan. Nakita ni Emily si Tiger na basang-basa sa beranda at kahit hindi niya kilala, mainglitin niyang ininya pa sa pumasok sa gabing iyon. Desidido na si Tiger. Ngayong gabi, papatayin niya ang batang Cronish. Ngulit bago pa siya makakilos, nagsimulang magbahagi ng kanyang kwento si Emily. Ipinaliwanag niya na ang kanyang asarwa, isang sundalo, ay napatay noong ikalawang dagmaang pandaigdigan at naiwan sa kanya ang maliit na Cronish bilang kanyang iisang dahilan para mabuhay. Sinabi ni Emily sa Tiger na ang kanyang anak ay ang kanyang iisang natitirang mundo. Nang marinig ito, may nabasag sa loob ni Tiger. Dumating siya roon upang patayin ang bata, ngunit ngayon ay nakita niya kung gaano ito kahalaga sa kanyang ina. Nang pumunta si Emily sa kusina upang maghanda ng pagkain at hiniling kay Cronish na alagaan muna si Tiger, lalo pang humina ang kanyang loob. Sinabi niya sa sarili na maghihintay lamang siya ng 1 o 2 araw, ngunit hindi na dumating ang araw na iyon. Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Lumipas ang 1 buong taon at si Tiger ay nakatira pa rin kasama sina Emily at ang batang si Cronish. Inalagaan niya ang bata kasama si Emily, pinaghahatian ng maliliit nilang saya at lungkot. Maraming pagkakataon na madali sana niyang tapusin ang buhay ng bata at bumalik sa kanyang misyon. Ngunit sa tuwing itataas niya ang kanyang kamay, hindi niya kayang agawin ang huling pag-asa ni Emily. 2 taon pa ang lumipas. 3 taon nang nabubuhay si Tiger sa timeline na ito at lumaki si Cronish sa ilalim ng kanyang pag-aaruga. Isang araw, ibinalita ni Emily na muli siyang mag-aasawa. Sa wakas, muli niyang naramdaman ng kabuuan ng kanyang buhay at lilipat na sila ng kanyang anak sa bagong tahanan. Labis ang saya ni Tiger para kay Emily at gumaan ang kanyang loob na muli nitong natagpuan ng kaligayahan. Sinabi rin ni Emily kay Tiger na panahon na upang hanapin niya ang kanyang kaibigan na si Wolf, ang lalaking madalas niyang ikinukwento habang nananatili roon. Naisip ni Tiger na ito na ang perpektong sandali upang tapusin ang kanyang misyon. Kung magsisimula ng bagong pamilya si Emily, magkakaroon pa siya ng ibang mga anak. Hindi na kailangang si Cronish lamang ang kanyang kaligayahan. Ngulit matapos ang 3 taon ng pagpapalaki sa bata, hindi ito nagawa ni Tiger. Hindi pumayag ang kanyang puso. Kaya sa halip na patayin siya, bumalik siya sa hinaharap sa taong 2017. Pagdating niya roon, nalaman niya ang nangyari kay Wolf. Nanatili ito sa 1989, bumuo ng bagong buhay, nagbukas pa ng isang restaurant at naging kilala. Sa una ay masaya siya, ngunit paglipas ng mga taon, nilamon siya ng matinding konsensya dahil iniwan niya sina Tiger at Josh at nabigo siya sa kanilang misyon. Dahil wala siyang time machine, dahil dinala ito ni na Josh at Tiger, naipit siya sa nakaraan. Sa 1993, dahil sa bigat ng pagsisisi, nagpasya si Wolf na wakasan ang kanyang buhay. Mulit bago iyon, nag-record siya ng isang pagtatapat. Sa recording, inamin niya kung gaano niyang pinagsisihan ang kanyang naging desisyon. Ngunit habang ginagawa niya iyon, isang matandang pulis ang biglang pumasok upang arestuhin siya. Ang lalaking ito ay si Scar, ang mismong pulis na ang kasamahan ay napatay ni Wolf noong una nilang pagtakas sa time travel. Ilang taon nang hinahabol ni Scar si Wolf at ngayong magkaharap na sila, hinangad niyang maghigante. Hinila niya ang gatilyo at binaril si Wolf. Sa kasalukuyan, lubos na nadurog si Tiger nang marinig ito, ngunit tumanggi siyang hayaan na lang ang nangyari. Ginamit niyang muli ang time machine at tumalon pabalik sa 1993 sa eksaktong sandaling papapatayin na ni Scar si Wolf. Sa pagkakataong ito, nakialam siya. Hinila niya si Wolf palayo sa sandaling iyon at isinama sa hinaharap bago pa tumama ang nakamamatay na bala.
Naiwan si Scar, takot na takot. Matapos ng lahat ng taon paghihigante, naglaho ang kanyang kalaban sa mismong harapan niya, kasama ang makinang may kakayahang balugtutin ang panahon. Sa 2017, nilamon ng matinding pagkakasala si Josh. Sinisi niya ang kanyang sarili. Kung pinayagan lamang niyang mapatay si Kronos, wala nang nangyaring ganito. Sa halip, isang napakalaking bagong Kronos Lab ang nakatayo ngayon sa lungsod, at ang kanyang pananaliksik ay direktang nagdadala ang mundo sa kapahamakan. Pati si Tiger ay nawalan na rin ng pasensya sa kanya at galit na umalis. Iniwan si Josh na maglakad pa uwi puno ng hiya. Ngunit pagdating niya sa bahay, laking gulat niya. Hindi na ito ang dati niyang maliit na tahanan. Isa na itong malaking marangyang mansyon. Lito, siniyasatan niya ang bagong timeline at natuklasan ang nakakagulat na detalye. Ang Google ay tinatawag na ngayong Bluegal at si Josh mismo ay sikat. Sa mundong ito, isa siya sa pinakasikat na online gamers at may-ari ng isang napakalaking kumpanya ng energy drink. Samantalang tinatamasa ni Josh ang kanyang binabagong realidad, biglang lumitaw sina Tiger at Wolf sa kanyang pintuan. Ipinaliwanag nila ang lahat. Para kay Josh, halos walang oras ang lumipas mula sa kanilang huling misyon. Ngunit si Tiger ay nabuhay ng 3 taon sa nakaraan at si Wolf ay 4. Sila ay tumanda at nahirap, samantalang para kay Josh ay parang ilang sandali lamang ang lumipas. Nabunutan ng tinik si Josh nang nalaman na si Tiger, tulad niya, ay hindi rin nagawang patayin ang batang Kronos. Ngunit pansandalian lamang ang ginhawang iyon. Hindi pa rin nila nailigtas ang mundo. Mas masama pa, sira na ang kanilang time machine. Ipinaliwanag ni Tiger na nang iligtas niya si Wolf, tinamaan ng bala ng pulis ang aparat at nasira ng tuluyan. Hindi na posible ang time travel. Dahil wala na ang makina, kailangan nilang bagong plano. Nagsimulang makipagkaibigan si Tiger sa isang empleyado sa loob ng lab ni Kronos upang mangalap ng impormasyon. Ngunit bago pa siya makakilos, inatake siya ng parehong pulis sa nakaraan, yung humahabol noon kay Wolf. Nang makita niya ang kanyang mukha, nagulat siya. Napagtanto niyang hindi siya tumanda ni isang araw sa loob ng ilang dekada. Ibig sabihin, tunay nga siyang isang time traveler at napatunayan ng kanyang hinala. Sa tulong ng kanyang contact sa lab, nalaman ni Tiger na kinulong ni Dr. Kronos ang kanyang sarili sa pinakataas na palapag. Takot na takot sa posibleng pagpatay kanya. Hindi na siya lumalabas dahil binalwaran na siya ni Josh noong paman tungkol sa 3 manlalaro. Ngunit may isang pagkakaiba lang. Isiniwalat ng empleyadong Camilo na makalipas ang 3 araw, magbibigay si Kronos ng publikong talumpati upang ipahayag ang isang revolusyonaryong bagong tuklas. Yun na ang kanilang isang pagkakataon. Samantala, mas nakilala ni Josh ang kanyang binabagong realidad. Maaring siya ay mayaman at sikat, ngunit ang kanyang mga magulang ay nakatira na yon sa retirement home. Mas masakit pa, nalaman niya na sa timeline na ito, pinalayas niya mismo ang kanyang mga magulang matapos siyang kumprontahin tungkol sa paggamit niya ng droga. Isinabuya niyang ipaliwanag na hindi siya kabilang sa timeline na ito, ngunit lalo lamang lumala ang sitwasyon. Hindi naniwala ang kanyang ama ni isang salita. Pakiramdam ni Josh ay wala ng pag-asa, kaya may naisip siyang bagong idea. Sa realidad na ito, maaring hindi pa niya natatapos ang Biotic Wars. Kung laruin at tapusin niya ito ngayon, tulad ng dati, maaring muling lumitaw ang mga manlalaro sa hinaharap upang tulungan sila. Puno ng pag-asa, ikinulong niya ang kanyang sarili at naglaro ng ilang araw. Sa wakas, natalo niya ang huling antas at tulad ng dati, nag-glitch ang realidad. May 2 manlalarong lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi sina Tiger at Wolf. 2 bagong manlalaro ang lumabas sa taong 2160, sina Sam at Casey. Nabigla si Josh. Mabilis na ipinaliwanag ni Tiger at Wolf sa kanila ang sitwasyon, kung paanong magsang lumitaw sila sa taong ito upang pigilan si Kronos, ngunit ang mga pagkakamali ni Josh ay lalo lamang nagpabilis ng mga pangyayari. Ngayon, nililikha na ni Kronos ang virus sa kanyang lab at kailangan itong wasakin agad. May sarili din silang kwento sina Sam at Casey.
Sa kanilang timeline, napatay sina Tiger at Wolf sa isang misyon. Sila na ang huling mga nakaligtas ng sangkatauhan, pasang ang buong bigat ng pagliligtas sa hinaharap. Napakaapurhan ng kanilang misyon. Kung mabibigo sila rito, magwawakas ang mundo na wala nang natitirang lalaban. Sa wakas, ibinahagi ni Josh ang kanyang plano. Hahatiin nila ang grupo sa dalawang kupunan upang salakain ng lab ni Kronos. Ang Alpha Team, sina Tiger at Casey, ay aatake sa reception, magtatanim ng pampasabog at magpapalipat ng atensyon. Ang Bravo Team, sina Wolf at Sam, ay dadaan sa mga underground passages at maglalagay ng pampasabog upang wasakin ang base. Samantalang, Josh mismo ay gagamit ng kaguluhan upang makalusot sa elevator, umakyat sa itaas na palapag at harapin ng Dr. Kronos ng muhanhang. Nagsimula ang misyon, ngunit habang nagtatanim sina Tiger at Casey ng pampasabog, may nakita silang isang bata sa loob ng building. Tumanggi si Tiger na pasabugin ng bomba, determinadong ligtas ang bata. Naggalit si Casey at inakusa si Tiger na masyado siyang marupil. Pati na ang larawang suot ni Tiger sa kanyang leeg, ang litrato ng batang Kronos at ng kanyang ina. Patunay raw na hindi kailanman kayang patayin ni Tiger si Kronos. Halos masira ng kanilang pagtatalo ang misyon, ngulit nang makalabas ng sigpis ang bata, nagpatuloy ang plano. Harapin ni Josh sina Tiger at Wolf sa huling maes at nangakong hindi siya mabibigo sa pagkakataong ito. Ito na ang kanyang huling tsansa. Kung hindi nila mapipigilan si Kronos ngayon, tuluyan nang mawawala ang hinaharap. Sa kanilang basag, umakyat si Josh sa makipot na elevator shaft habang kinalalaban ni Tiger at Wolf ang mga alon ng gwardya sa ibaba. Sa wakas, narating ni Josh ang pinakataas na palapag at hinarap si Dr. Kronos. Ngunit ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang mabait at maunawaing siyentipikong minsan niyang nakilala. Inamin ni Kronos ang katotohanan. Noong 1989, umalis nga siya kasama si Leslie sakay ng bangka. Ngunit namatay si Leslie makalipas lamang ang isang taon. Wasak at nag-iisa. Naalala ni Kronos ang lahat ng sinabi ni Josh tungkol sa hinaharap. Sa halip na baguhin ang kanyang kapalaran, niyakap niya ito. Muli niyang itinayo ang kanyang lab, ginamit ang kaalamang ibinigay ni Josh upang pabilisin ang kanyang pananaliksik at sinadyang likhain ang mismong virus na magpapahamak sa sangkatauhan. Sumabog ang galit ni Josh. Isinigaw niyang paulit-ulit niyang iniligtas si Kronos, binigyan ng hindi mabilang na pagkakataon upang magbago at ipinagtanggol pa siya sa orihinal na timeline ng pagtawanan siya ng lahat. Ngunit sa bawat pagkakataon, iisa pa rin ang pinili ni Kronos. Sa pagkakataong ito, sabi ni Josh, tapos na siya. Kapag nabuhay pa si Kronos, mamamatay ang mundo. Sa wakas, naunawaan ni Kronos. Napagtanto niyang tama si Josh. Masyado ng maraming pagkakataon ang ibinigay sa kanyang buhay at sa bawat isa, kapahamakan lamang ang dulot. Sa unang pagkakataon, pinili niyang wakasan ito mismo. Nagpasalamat siya kay Josh at tinurukan ng sarili ng nakakamatay na virus. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak siya. Samantala, nagtanim si Josh ng mga pampasabog sa buong lab, sinigurong mabubura magpakailanman ang lahat ng bakas ng pananaliksik sa virus. Sa ibaba, naramdaman ni na Tiger at Wolf ang pagyanig ng gusali. Alam nilang nagawa ni Josh ang dapat gawin. Bago ang pagsabog, ginamit nila ang huling gumaganang time device upang tumalon pabalik sa kanilang hinaharap, taong 2160. Alam na ligtas na ang mundo. Nakaligtas si Josh sa pagsabog sa huling sandali. Wala na ang lab, wala na si Kronos, at kasama nila, wala na rin ang virus. Sa wakas, nailigtas ang kinabukasan ng sangkatauhan. Sa bagong timeline na ito, hindi lamang nanatiling mayaman at sikat si Josh, kundi nakipagkasundo rin siya sa kanyang mga magulang, nangakong palagi silang magiging malapit sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya ang janitor na walang gumagalang. Siya ang lalaking nagligtas sa mundo. At doon nagwakas ang kwento ng Future Man. Naibalik ang pag-asa, ligtas ang hinaarap. Kaya, nagustuhan mo ba ang kumpletong recap ng seryeng ito? At kung handa ka na para sa isa pang nakakabaliw na paglalakbay sa panahon, i-click ang susunod na video sa iyong screen. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon?
Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!